Halos ilang taon din akong naging single. At lagi akong inaasar ng mga kaibigan ko na mag-boyfriend na daw ako. Dahil nga sila ay may partner na. So nainganyo ako na gumamit ng dating app. Nung una marami akong namimit na iba't ibang lalaki. Hanggang sa may nakausap ako na malapit lang din sa city ko. Nagtagal din ang pagchat namin pero feeling ko ay hindi ko siya type. Dahil sa nakukulangan ako ng effort sa kanya. Ni isang beses kasi hindi pa kami nagkikita pero consistent naman kaming nag-uusap. Pero ako kasi yung tipo ng babae na quality time ang love language. Dumating yung time na hindi ko na siya kinausap at nire-replyan. Pero mag-FB friends pa rin naman kami. At di nagtagal ay nagkaroon din ako ng boyfriend right after ng pang-ghost ko sa kanya. Isa siyang OFW at kakauwi lang din niya from Japan for vacation. Things go well sa amin but unexpectedly nabuntis niya ako. Masaya ako kasi boto yung family niya sa akin until umalis na ulit siya ng Pinas papuntang Japan. That's when my life become miserable. Pinatira niya ako sa bahay nila with her sister and mga pamangkin. Lumabas ang kulo ng ate niya sa akin at pinag-iisipan niya ako at inaalipusta. Lagi akong umiiyak tuwing gabi sa sobrang emosyon. Nakisawsaw na rin ang isa niyang ate na kasama niya sa Japan. Magulo na kaming dalawa hanggang sa na-brainwash na siya ng mga kapatid niya. Nawalan na kami ng communication throughout my pregnancy. Ni kamusta ay wala man lang kamusta. Grabe yung pagtitis ko that time. To the point na nilunok ko ang pride ko sa family niya. Ni financial support ay wala akong nakuha sa kanya. At nagtatrabaho pa rin ako kahit malaki na ang tiyan ko noon. Hanggang sa dumating ang panganganak ko. At natanggap ko na sa sarili ko na isa na akong single mom. Lumipas ang ilang buwan at muling nagchat ang lalaking ginost ko. Nung una ayaw ko siyang i-entertain dahil sariwa pa sa akin ang lahat. Pero talagang consistent siya sa akin at sa anak ko. Nalaman niya rin ang tungkol sa situation ko dahil ini-stalk niya pa rin ako. Until naging malambot ako at sumugal ulit sa pag-ibig. Pero may kaba at takot pa din lagi. Pero this time nabuhay ulit ako dahil tinatrato na ako ng tama. Tinuring niya kami ng anak ko na parang tunay na pamilya. Maging ang pamilya ko ay tuwang-tuwa sa kanya. Ang family niya rin ay tanggap kami ng buong buo. Ngayon nga ay magkalibin na kami. At manager ako sa isang malaking company habang siya naman ay may stable work. Sobrang thankful ako sa mga nangyayari sa amin. Pero hindi ko lang maiwasang mag-isip if ever na kapag gustong makita ng tatay ang anak ko ang bata, papayagan ko ba siya? May karapatan pa din ba siya mamilin if ever nakasalin ako sa iba? Badly needed your advice. From our letter sender, Ali. Hindi na kita bibigyan ng mahabang advice kasi okay ka naman na sa bagong partner mo ngayon. Pero if bata ang pag-uusapan, well, nasa sayo naman yan. Kasi para sa akin ha, kung simulat sa pule, hindi nagsusustento at never nangamusta sa inyong mag-ina. Hayaan mo siya kasi hindi niya deserve makilala ang bata. Total naman madaling malaso ng utak niya. Pero kung halimbawa bata ang maghanap sa ama, yun ang wag mong pipigilan. Pero bago yan, ipaliwanag mo nakaraan yung dalawa. Yung totoong nangyari at hayaan mong bata ang mag-decide kung gusto niya pa bang makita ang ama niya. At eto naman yung real talk advice ng mamilen mo. Para sa mga in-laws or side pa ng girl or boy, wag naman kayong maging kontrabidang bida-bida sa mga minahal ng kapatid or anak nyo. Kaya may mga broken family Bukod kasi sa mga makating kumakabit yung mga in-laws ang problema. Sana hayaan nyo silang manawa sa isa't isa. Hayaan nyo sila yung magdesisyong bumitaw. Hindi yung kayo i-eksena kaya tuloy may mga batang nawawala ng karapatang magkaroon ng buo at masayang pamilya.